Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Mr. Gorio. Title, Claire Castro, mas maunlad ang Pilipinas ngayon. Iginit ni Palace Press Officer Claire Castro na mas umuunlad na umano ang Pilipinas sa kasalukuyan kumpara noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Castro, makikita umano ang pag-unlad ng iba't ibang aspeto ng pamahalaan at ekonomiya, bagamat hindi na niya idinitalye ang mga partikular na batayan ng kanyang pahayag. Ang naturang komento ay bahagi ng patuloy na paghahambing sa pagitan ng kasalukuyang administrasyon at ng nakaraang pamahalaan na nananatiling mainit na usapin sa publiko at social media. Mga kaibigan, naniniwala ba kayo sa pahayag ng palasyo na mas umuunlad ang Pilipinas ngayon na administrasyon ni Marcos Jr. kumpara nung panahon ni Tatay Digong? Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. Ang daming nag-react. 213,000 ang nag-react. 174,000 ang tumatawa, 25,000 ang galit, 9,700 lang ang nag-like o naniwala. Percentage, 95% tinatawanan or galit kay Auntie Claire o sa administrasyong ito. 5% lang ang naniniwala sa pahayag ni Auntie Claire. Comments! Ay, nako. Judy, harap-harapan na tayo. Wina, walang hiya. Correct. Andrew Steele, mas maunlad sa mga opisyalis na nagkaroon ng maleta. Correct. Baka yun ang ibig sabihin ng Auntie Claire. Sa mga nakaupo ngayon, lalo na mga nakatanggap ng maleta, ay talagang maunlad na maunlad. Biri mo yung mali-maleta. Nolans, ano kayang tinitira nito? Laging may tama. Alona, Jalipa, Duterte lang malakas in your dreams, Inday Claire. Hunter, Kuyakoy, mas umunlad na talaga yung dating nakawalit. Ngayon, maleta na. Libert Mahilom, ba't naging negative 15 ang rating ng survey kung umuunlad ang Pilipinas? Pag alis ni Tatay Digong, siya ang may pinakamataas. 81% ang kanyang satisfaction rating. Sa ngayon is negative 15 na. Lalo na yan, pag malapit na siyang umalis, baka sad-sad yan na negative 20, 25, 30. Wala na talaga. Lubog na itong administrasyong ito. Henrietta Said, kayo ang umuunlad, Auntie Claire. Jane Bonifacio, hindi na naman ito nakainom ng gamot. Jenjo Malyari, parang kanta lang nananaginip ng gising si Auntie Claire. Paul Alcoriza, only in your imagination, gising na Auntie, inom ng gamot. Enrique Apusaga, tama nga, umunlad yung nakatanggap ng maleta. Okay, malala ko. Ang pinakamataas na economic growth na itala noong 2019, panahon ni Tatay Digong, nung hindi pa nagka-COVID, 7.1 ang economic growth natin. Yan ang pinakamataas. Pati sa turismo, ang pinakamataas na bilang pagdating ng foreign tourist arrival, 2019 din, bago nagka-pandemic, umabot ng 8.1 million ang foreign tourist arrival natin.
Lahat yan panahon ni Tatay Digong. Kung hindi nagka-pandemic, I tell you, talagang dire-diretso na yung pag-angat natin dahil sa magandang pamamahala ni Tatay Digong. Nung nagka-pandemic, natural, talagang bumaba. Ito ngayon, wala tayong pandemic. Ang economic growth natin first quarter of this year is 2.5% na lang. Ang poverty rate o hunger rate masyado nang mababa, parehas na. Ang hunger rate natin ngayon, nakalimutan ko na yung percentage. Kailang halos parehas, hunger rate, panahon ng pandemic. Dahil nung pandemic, walang trabaho, hindi ka makalabas, natural, magugutom ang tao. Ngayon, bakit magugutom ang tao? Grabe. Dahil mataas ang bilihin, bumababa, napakataas yung unemployment rate. Ang hirap ng taong bayan ngayon, parang pandemic na rin. Ito, man-made pandemic dahil sa korupsyon na nangyayari sa gobyernong ito. Kaya, anyway, ganyan talaga sa Anticlair, mahilig magpropaganda. Hindi niya na inaantala hindi niya na iniisip kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Basta bigkas lang siya ng salita na it appears magandang administrasyong ito. Kailang those are the words of a propagandist. Itong si Anticlair, wala na siyang pakialam sa katotohanan o hindi. Basta maipataas lang niya ang imahe ng kanyang amo, okay na sa kanya. Kaya lang, yung mga salita niyang ganyan, lalong nagko-contribute sa pagbagsak sa ratings, satisfaction rating ng kanyang amo. So, ang BP Sara natin, nandoon, namimisita lang sa kanyang tatay, walang ginagawa. Tumataas ang kanyang satisfaction rating. Siya ang may pinakamataas sa lahat ng yung 5 top government officials. BP Sara ang pinakamataas. Positive 29 ang net satisfaction rating. Samantalang ang presidente na masipag kuno, trabaho ng trabaho, halos hindi na matulog, halos hindi na kumakain, negative ang kanyang rating. Sige, umuunlad talaga ang mga nakaupo ngayon, lalo na ang mga nakatanggap ng maleta. Yan ang totoo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is mas ginagamit natin pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Muna ni ang among gihatagan o gero. So mag-atop na ni siya karon sa iyang balay. Og karon mo na ni ang iyang pag-aatupan sa natagaan na mo og gero. So mag-atop na ni siya karon. Og muna ni giloagon lang sa iyang balay. So kuang gid kaayo, gamay gid kaayo. Og dito sa silong ang loto. Og karon tungod sa kagamay sa ilang balay, mo ni ang ilang kusina. So mga buslot na yun ang yero ipang sumpay-sumpay lang kani ng mga yero ilang itapani. So gamay gyud kaayo tungod sa kagamay sa ilang balay, diri na sila sa naog magloto. Ano ni ang itsura sa iyang lutuan.
Og karon naman na gyud ang pag-atop ang among gihatag nga yero. So di na gyud sila mo. Salamat sa Ginoo sa pag-atop namo sa tabang sa amo. Salamat kaayo. Salamat ka.